mga lethal injection, mga death penalty. Ayoko kasi madali lang yun eh. Mabilis lang yun, madali lang yun. Mas maganda kung pagdudusahan niya ang kanyang kasalanan habang buhay para magkaroon siya ng realization, magsisi siya, humingi siya ng tawad sa Diyos at masave pa ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Diba? Mas maganda yun. Kaysa yung bigla, lethal injection o kaya sili electrica. Pagkatapos wala na. Hindi mo alam kung nakapagsisi yan sa kasalanan niya, lalo na si Duterte. Never daw na nagsisi. Sabi ng anak niya na si Inday, hindi daw pinagsisihan ng kanyang tatay ang mga nagawa niya sa kanyang administrasyon. Diba? Yan po, mga kaibigan. So, galing siya sa Qatar, no? Sa Qatar, si Duterte. Talagang, si Sara, talagang tumakas siya, mga kaibigan, talagang kanyang pilinano na umalis. Kasi nga, mga kaibigan, ay tatanungin na naman siya tungkol sa impeachment. Pagkatapos ay bumalik na naman siya sa Netherlands. At doon nga, mga kaibigan, ay dumalaw siya sa kanyang tatay, nakipag-usap, nakipagkwentuhan. At yun, mga kaibigan, ay nakipagkita sa mga OFW, siniraan ng Pangulo, siniraan ng Marcos administration. The same, ganun ang ginawa niya. Tuwing siya ay nakikipagkita sa mga Filipino community, ay sinisiraan po niya ang administrasyon ng ating Pangulo. No? Ganun po ang kanyang ginagawa. So, yan. Yan po mga kaibigan, no? Yan. Pagkatapos po, saan naman siya pumunta? Pumunta naman siya sa Malaysia. Yan, early to mid-June. Pumunta po siya no early to mid-June. Pumunta po siya sa Malaysia at bumalik po siya dito, June 14. Yan. So sa araw po ng kalayaan, nandun po siya sa Malaysia. Yan. So, pero sa halip na, mga kaibigan, sa halip na nasa Pilipinas siya, ay nandun po siya sa Malaysia at nakicelebrate, no? Nasa Kuala Lumpur si Sara at nakipag-celebrate po sa mga OFW na nandun, mga kaibigan, no? Masayang event pero convenient distraction din in disguise of an OFW event. Yung timing is sobrang sakto sa gulo sa loob ng bansa dahil sa impeachment. So, nandun siya sa Malaysia, sinisiraan na naman niya ang Pangulo, ang administrasyon, at kung ano-ano na naman ang kanyang sinasabi, no? So, personal trip pa rin, mga kaibigan, no? Personal trip. At eto, mga kaibigan, yung ginagawa niya, sabi ko nga sa inyo, preparation din ito doon sa kanyang balak na pagtakbo sa 2028 election. No? Vice President Sara Duterte will be in Malaysia this week for personal trip with her family. Her office announced on Tuesday, June 10. So yan malinaw na malinaw, personal trip. Kaya nga marami po nagsasabi, hindi na nagtatrabaho ang Vice Presidente. Palagi na lang pumupunta sa iba-ibang mga bansa, naninirang puri, namamasyal, nagpapa-photo op. Pagkatapos, yung Pangulo natin nagpa-photo op sa pagsunog ng droga, galit na galit siya. Pero siya palagi po siyang nagpa-photo op. Diba? Plastic talaga. Siya isang malaking plastic. Grabe, no? So, plastic talaga. Mga kababayan, no? Yan. So, pagkatapos po niya sa Malaysia, ay pumunta naman po siya sa Melbourne, Australia, noong mid-June to June 24. Yan. Tahimik, walang anunsyo, pero nalaman ng publiko na nasa Australia na pala si BP Sara. Sumama pa raw sa pro-Duterte rally habang naghahanap ng hustisya ang taong bayan. Siya nasa rally, nakasani, so walang sagot.
So, habang nandun siya sa Melbourne, Australia, siniraan niya ang San Juanico Bridge na hindi naman daw ito tourist spot. Ang tourist spot daw ay yung tulay daw sa China. At siniraan po niya ang ating Pangulo, ang gobyerno, katulad ng mga ginagawa niya, mga kaibigan. Kapag siya ay umaalis ng bansa, sinisiraan niya ang gobyerno at ang Pangulo at nagpapaawa sa mga OFW na kawawa daw yung tatay niya. Matanda na daw kasi kinukulong daw, mga kaibigan. Pero hindi alam ng mga OFW na mga medyo bugok, ng mga OFW na medyo bugok, hindi po nila alam na hindi po kawawa ang tatay niya. Deserve niya kung ano man ang nangyayari sa kanila. Dahil, mga kaibigan, no? Deserve niya yan dahil yan po ang ginawa nila, no? Kung ano man ang, kung nakukulong man ang tatay niya ngayon, yan po ay consequence ng lahat ng ginawa niya nung siya ay malakas pa at nasa katungkulan. So, hindi po totoo na kawawa ang kanyang tatay. Ang tatay nila, nakikita niya, nakikita ni Kitty, nakikita ng mga girlfriends, nakikita ng dating asawa. At nakahawakan, nakakausap, nabibigyan ng mga pagkain, etc. etc. Pero yung 30,000, nangungulila ang mga pamilya dahil hindi na babalik ang 30,000 na namatay sa EJK. So, sino ngayon ang kawawa? Yung pamilya ng EJK. Dahil wala na yung kanilang pamilya. Biruin mo yung 3 years old nga, yung si Micah, 3 years old, pinakabatang biktima ng EJK. Oh. 'Di ba? Pinakabatang biktima 'yon. Oh. Na wala na yung pangarap niya. Bata pa yun. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na mabuhay, na maging dalaga, magkaroon ng asawa, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng mga apo. Imagine, 3 years old. Collateral damage sa war on drugs ni Duterte. Ang daming bata na namatay sa war on drugs ni Duterte. Ang daming senior citizen na namatay sa war on drugs ni Duterte. May mga 70 years old, may up to 80 years old. May mga lolo Oh. May buntis. Dinamay. Kasi andyan yung kumbaga yung tatay lang ang dapat na igaganon, kaso andyan ang family. Andyan yung andyan yung asawa. Oh, buntis. Andyan yung mga bata. Oh, anak, bata pa. Nandyan din yung lolo, buong pamilya, nandyan. So, anong ginawa? Sinugi buong pamilya para walang witness. Oh, kita mo, napaka-evil. Di ba, napaka-evil? Kung ipapagtanggol mo yung ginagawa ni Duterte, masahol ka pa rin sa evil. Baka naman ikaw ay isang demonyo na bumaba dito sa lupa. Baka isa ka sa mga demonyo na ibinaba dito sa lupa, 'di ba? Kasi bakit mo ipagtatanggol ang mali kahit alam mo na mali ito at talagang mali, hindi pwedeng ipagtanggol. 'Di ba? Makes sense, mga kaibigan. So, katotohanan lang yung sinasabi ko dito, mga kaibigan, no? Ito ang katotohanan. Ano pa? Yan. So, bumalik na siya, mga kaibigan, no? Bumalik na siya from Australia, galing sa kanyang personal trip. Nung nandito naman, mga kaibigan, sa Pilipinas, wala naman siyang ginawa, kundi para pa rin sa sarili niyang interest, no? Sa interest ng China. Pumunta siya sa Chinese Embassy Lantern Festival. Yan, mga kaibigan, no? Pumunta siya doon at sandali. February pala ito, no? February. Hindi pa nagkakaroon ng biyahe, mga kaibigan, ay pumunta siya sa Chinese Embassy Lantern Festival. Kasi ito yung nagkaroon ng Chinese New Year, no? Mga kaibigan, sa Chinese New Year yata ito, no? So, walang biyaheng abroad, pero
PR pa rin ang galawan ni VP Sara Duterte ng China, no? So pumunta siya doon, mga kaibigan, at bumati sa mga diplomats at nakipag-selfie, etc. etc. Pero wala pa rin siyang tugon sa issue tungkol sa confidential funds, no? So ito po yung pattern, mga kaibigan, no? Alalahanin lang natin. Remember po, mga kaibigan, no, nung bumagyo po Christine. Nasan siya noon? Bumagyo ng Christine. Yun ba yung nagpunta siya ng Germany? Yun ba yun? At nanood siya ng concert ni Taylor Swift? Tapos may isang bagyo din, no? Na nandalasa, mga kaibigan, sa I think parting NCR ba yan? Nasaan siya? Nandun siya sa kay Apo Wang-ud. Nagpatato. Tapos meron pang isang bagyo. Nasaan din siya? Hinahanap din siya ng mga tao. Nasaan ang Vice President? Nandun siya. Umattend ng kasal. So, makikita natin kay VP Sara Duterte, meron siyang pattern na siya ay tumatakbo sa mga krisis, tumatakbo sa mga problema, hindi niya hinaharap yung mga problema, hindi niya hinaharap yung mga krisis, yung mga katanungan na dapat niya sagutin, hindi niya hinaharap. One big example ay yung ginawa niya sa House of the Representative na hindi siya pumupunta. Pumunta siya mga kaibigan, anong ginawa niya? Nagmaldita. Nagmaldita siya, di ba? Tapos, nag-motion siya na papalitan daw yung chairperson. Anong sabi ng chairperson, si Kimbo? Madam Vice President, wala po kayong right para mag-motion na palitan ng chairman, etc. etc. Tapos, nung ginawa niya, nagmaldita siya, pinagtuturo niya yung mga kayo ganito, ganyan, kung ano ng mga pinagsasabi niya, feeling mataas, pakiramdam niya, Vice Presidente ako, kayo lang kayo dito, kung mga kongresista lang kayo dito. Ganun ang kanyang pakiramdam, ganun siya ka-bratinela, mga kaibigan, no? Ganun siya ka-bratinela, kahit bobo naman, kahit wala namang laman ang kanyang utak. Pero feeling niya ay matalino siya sa lahat ng mga nakaupo doon na kongresista, kahit wala namang laman ang utak niya. Bakit ko nasabing walang laman ang utak? Paano? Hindi niya kayang mag-reason out. Ano nangyari dito? Di ba? Ano sabi niya? I will forgo the opportunity, the opportunity to defend the budget in question and answer. Ibig sabihin, hindi niya kayang sumagot ng mga question and answer. Hindi niya kaya dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot kasi wala nga siyang utak. Bobo siya, wala siyang utak, wala siyang talino. Ilalabas. Kasi kung matalino ka, kahit ano pang tanong sa'yo dyan, kahit ano pang question na itanong sa'yo, kayang-kaya mong sagutin ang lahat ng question kahit gaano pa ito kahirap. Yun ang the best example na si VP Sara Duterte ay isang bobo at walang laman ang kanyang utak. Dahil hindi niya kayang sumagot sa mga katanungan. Diba? Paulit-ulit. 36 times yata yun sinabi niya, I will forgo the opportunity to defend the budget in question and answer, etc. etc. Diba? Doon pa lang yung makikita mo, bobo siya. Wala siyang alam. Hindi niya kayang idepensa ang mga katanungan, kahit anong mga katanungan pa yan, kung matalino ka, alam mong sagutin. Sa totoo lang, no? So, yun ang ginawa niya nung pumunta siya sa House of the Representatives. Nagmaldita. Pagkatapos, wala na magawa yung mga kongresista dahil ayaw niyang sumagot eh. So, walang nangyari. Wala silang nakuha na mga data kasi ayaw niyang sumagot. So, ano pa? Pinatawag na naman the other day, no? Pinatawag. Hindi na pumunta. Wala na pumunta kahit isa sa kanyang departamento. Tapos, pinatawag na naman sila. Wala na naman, hindi na naman nagsipuntahan. Pagkatapos, nung bigyan na sila ng mga, mga sumun, kumbaga, makukontempt na sina Sulaika kapag hindi nagpunta. So, nagpunta si Sulaika. Ano naman ginawa ni Sulaika? Nagsinungaling. Kasi hindi daw niya alam, ganito, ang dami nang sinasabi, hindi daw niya alam, ganyan. Ano nangyari? Nakulong, na-contempt.
O ngayon, doon ngayon, mga kaibigan, pumunta ngayon si Bibi Sara Duterte, nagalit at doon na, no? Nagsalita siya ng kung ano-ano sa prepon sa loob ng House of the Representative. Galit siya at doon siya nakapagbitiw na kumausap daw siya ng tao, ipapatsugi daw yung tatlo. Sabi nga ng iba, anong nangyari kay Sara Duterte? Yung asawa niya, nadadamay ang pangalan sa drugs. Pero hindi siya kumibo. Okay lang sa kanya. Pero nung si Zalaika Lopez, galit na galit siya. Ano bang meron? Ano bang relasyon meron sila? O nagtatanong yung mga tao. Tapos bigla namang sabi ni Montulfo, tagal na magjowa yan. Sabi ni Montulfo, hindi ako nagsabi, kundi si Montulfo. Matagal na daw di umano magjowa yung dalawang yun. Kaya daw ganun ang reaksyon ni Sara Duterte. Dahil magjowa daw yung dalawa. Sabi ni Montulfo. Diba? Nariko lang natin dito mga kaibigan yung mga pag-iwas, no? Merong kumbaga pattern na si BP Sara Duterte ay paulit-ulit na umiiwas